Bisay. Kahit sila Christian, yung anak kong panganay. Ang nanay nun, mga lahi ng Hapon. Mga Hapon ang lahi nila. O ako, parang wala ito nakuha sa akin eh. Baba lang ito nakuha sa akin ni Christian eh. Totoo. So, ibig sabihin, meron talaga yun. May connection din talaga yun. Yung mga nature ba? Nature. Pwede yun. Kahit ng mga anak ng mahirap, ilagay mo sa anak mayaman, naiiba eh. Totoo. Magkapatid kayo, ilagay kayo magkahiwalay kayo, pasinin mo magkakaiba eh. Nagkakaiba talaga. So, mayroong ambag, idol. About sa mga ganyan. Okay? So, ang pinakadabi sa maunawaan natin doon, bakit may mga kano, may mga ganito. Ang magtaka ka kung Pilipina, nagbuntis ang anak Amerikano. Tapos yung Pilipina, di mo umalis ng Pilipinas. Amerikano andun din. Ayun na talaga nakakapagtaka na talaga yun, no? Yun, no? Hindi umalis ng bahay, nabuntis pag anak, Amerikano. Wala na, sambahin na natin yun. Tama ba? Meron kayo natutunan? Okay. Next, baka meron pa. Sana sagot, idol. Mas the best talaga yun. Actually, talaga, yun ang ginawa ko nung nagsimula ako. Lagi ko sinusulat. Kasi may mga paraan yan eh. Mas maganda nga kung meron kang hawak na gratitude rock. Oo. Mm. Mas kwan yun, mas powerful yun. Pag gamitan mo pa ng gratitude rock, mas powerful talaga. Ganito kasi, ginawa ko yan. Ginawa ko yan po siguro mga 6 months na ginawa ko yan. Lagi ko nagsusulat. Nakadami ako ng bullpen. Bibili pa ako nun ng mga maliit na notebook. Napupuno ko yan. Basta na mga 6 na buwan ko ginawa yan. Na isusulat ko yung mga pinagpapasalamat ko sa buhay ko. Ginagawa ko dati. Tapos, pagkatapos ko gawin yon, nag-gratitude rock pa ako. Kasi doon sa previous natin, may mga leader doon nagbibigay ng gratitude. Actually, isa sa may-ari doon, nabigyan din ako ng gratitude rock nung kami napunta doon sa kanilang resorts. Yung gratitude rock na yun, iningatan ko yun. Kasi sabi niya doon, every time na nahawakan ko yun, magsalita ako, kahit sa isip ko lang, ng minimum na 10 na pasasalamat sa buhay na meron ako. Every time nahihipo, gito na. Sabi, ilagay mo daw ko sa madalas malagay, mahawakan ng kamay. Ilagay ko, kasama mga barya. Siyempre, maya-maya, nahawakan mo yun. So, hindi, pag nahawakan mo, pasalamat na naman ako. Sa buong maghapon siguro, naulit ko siguro, mga isang danbis ako nagpapasalamat. Kasi lagi ko nahawakan eh. Yan. Hindi, dapat individual. Pero yung gratitude notes, na yun, powerful na yan. Basta yung belief mo, dapat andun pa rin. Hindi mawawala yun. Kasi kahit meron kang hawak na wala ka namang belief, ginagawa mo lang kasi niwala ka sa akin, baka mahina ang power nun. Dahil sa akin, parang, gagawin ko to kasi sabi Doc Arthur. Wala yun, malit ang power nun. Tama? Gagawin mo to ng by heart. Ikaw talaga, natutunan mo lang galing sa akin, and then ikaw ang gagawa ng by heart. Na huwag mo kakalimutan. Powerful yun, gratitude note. Ginawa ko yan for almost 6 months ko ginawa, walang pan. Pag nakakalimot nga ako noon nagbabayad ako. Diba? Basta makalimutan mo. Na-busy ka bigla. Tapos kinabukasan, nalala ko, kailangan makadalawa. Nagdadalawang notes ako. 2 papel. Pag nakakalimutan ko. By date. Kahit ulit-ulit naman yun, walang problema. Lalo na kung may maganda, kung mayroong bago na dumating. Mas okay yun. Pero kahit ulit-ulit naman yun, pinapasalamat mo araw-araw, basta't meron ka, may problema doon. Basta malaga na,
babanggit mo yung pasalamat. Kaya dati sa grupo ko noon, nagbibigay pa ako ng mga gratitude notes, yung mga libro, mga notebook na maliliit. Inaabot ko pa yun sa mga downline ko dati. Nagbibigay pa ko yun, tapos nakalagay pa doon na grupo ko. Picture ko na, tapos nakalagay doon, gratitude note. Mahalaga yun. Pwede niyong gawin yun, yung sinabi niya. Gratitude. Mas kwan yun, mas effective, mas powerful. Sinasabi mo na, binibigyan ng utak mo, binibigyan ng bibig mo, ay susulat mo pa. So, yung senses na yun, very powerful. Okay? Pagkatapos yun, gawa ka pag gratitude rock. Ang gratitude rock, hindi yung na bibili mo na sa hardware. Mostly ang gratitude rock, yun ay nakukuha sa mga mostly sa dagat, o kaya doon sa mga malakas ang agos na ilog, na ang bato kakagulong, kuminis. Ayun po yung ginagawang gratitude rock. Yung minumuld ng panahon. Huwag naman yung masyadong malaki. Hindi mo pasok sa bulsa. Mga tipong mga ganun lang kalalaki. Gratitude rock. Maganda. Sa UE nga ata, mayroon pa niya nilagyan pa nila mga sulat ng kwan eh. Di ba? So, may mga sulat pa na kwan eh, na mga positive quotes, di ba? Mas okay yun, mga ganun. Okay, so next, baka mayroon pa. Adon. Before. Police, mga militar. Oh. Oh. Wala ka ng serbisyo. Oh, hanggang ngayon lang sa ayaw mo na bumalik. Okay. So yung kwan mo doon, kung kaya bang tanggapin pa ng creator. Okay. Habang nabubuhay kasi ang tao, ang chance wala naman katapusan. Okay? So hindi mo naman kasalanan yun. Hindi mo kasalanan yun. Meron ka kasi sinumpaang tungkol. Kasi ang pagiging military kasi, inutos din ng Diyos yan eh. Kaya yung mga nakapaloob doon, may basbas din ang langit yun. Yung ganun. Para kasi si creator kasi, meron din siyang warrior. May warrior din si creator, akala nyo lang wala. Pero sa totoo, ang sinabi sa Bible na sila ang may karapatang pumatay. Ikaso lang, nung dumami na kasi ang tao, nabasa ko rin yan sa Bible Idol eh, yung kalagayan mo na yan. Nag-create din ang mga tao ng mga army na humingi rin ng basbas sa creator. Kaya ang pag-lead ng sa bansa, may basbas ng creator yan. Hindi ka naman pwede sabihin na kasalanan mo yun. Hindi, tinanggap mo kasi ang tungkulin eh. Tama. Mahalaga lang na nagawa mo yun na based doon sa tungkulin. Kung nagawa mo yun na laliwas sa tungkulin, ay siyempre may ka na yun. So ang repentance naman bro, hanggat buhay ang tao, may pagkakataon. Kahit sino pang pinakamakasalanan, basta't nagsisi, natanggap ng Kristo. Okay? So, kaya lang, siyempre, yung karma, may umiiral. Kaya pag may dumating sa'yo na ganun din ang sitwasyon, huwag ka na magtanong, huwag ka na magsama ng loob, kundi magpasalamat ka na lang. Tama? Kasi mayroon talaga yon. Kasi sabi sa the law of karma, whether you like it or not, pag nagawa mo na, mag-exist na yung karma. Okay? So, di ba, sabi kasabihin pa sa Bible, di ba? Kung saan ka nabubuhay, doon ka rin mamamatay. Kaya lang, nag-resign ka na eh. So, hindi ka na mamamatay doon. Tama? So, maganda yun ha. At least nasabi mo na yun talaga ang nangyari sa buhay mo. It's very good. So, ang repentance naman bro, nasa puso natin yun. Kung talagang nasa puso mo yung paghingi ng tawad, walang dahilan bro eh. Di ba sabi ko sa inyo, ang Panginoon Diyos, sobrang pagmamahal sa tao. Kaya binigyan na nga niya yung pinaka-last power niya eh. Na sabi sa Christian, the only one Son, ang begotten Son. Di ba? Inyalin na nga yung para sa atin eh. Wala kang pananagutan na doon. Para sa akin sa analyze ko, wala kang pananagutan. Kasi nga, yan ay part ng tungkulin. Diba? Pero kung gumawa ka noon na taliwas na sa tungkulin, eh siyempre, labag na yun sa batas na sinumpaan. Yun ang pagkaka-analyze ko lang yan. Huwag ka lang pumatay ng aso. Labag na yun, walang kalaban-laban yun. Okay?
So, may mga ganun sitwasyon. Tama yun, ha? So, ang repent, malaman mo na yan, bro, eh. Yung success kasi natin, ganito yan, eh. Sabi doon sa libro ni Mike Murdock, sa The Leadership Secret of Jesus, was na ang tao ay binibless. Gusto ng Diyos yung ginagawa ng tao. Yung bless na kana, yung siksik, liglig at umaapaw. Once na tayo nakatanggap ng ganun everyday, gusto ng Creator ang ginagawa natin. Pero pag hindi niya gusto ginagawa natin, dumadami yung kamalasan. Dumadami. Pero napunta ka sa taong ilibit. Ang napunta sa taong ilibit, mabuting tao. Sabi nung isa, paano yun? Aalis na ako mamaya o bukas. Eh di wala ko sinabi masamang tao ka. Naging part ka pa ng taong ilibit, kaya mabuting tao ka pa rin. Baka ayaw mo na mag-ulam ng bagoong. Sa umpisa lang yan, ha? Sa umpisa lang yan. Ang natin, nag-umpisa ako, na ulam, talagang sardinas, tuna naman yun, di ba? Pinipil ko lang, pag kumakain ako, yung malaking tuna, pinakain ko. Dumating talaga sa pagkakataon na gano'n. Sa totoo lang, yung attraction na yan, talagang nangyayari talaga yan, eh. Wala pang kotse, may mga susi na ganito. Tinuruan kami ni Apartidi, ni CEO, na maglagay ito kahit wala pang kotse. Ako naman, pag lalabas ako sa opisina, wala pang kotse, ha? Titingala ako. Lord, may susi na ako. May lisensya pa ako. Marunong ako magpaniyo. Kotse na lang ang kulang, eh. Araw-araw ko ginagawa yon. Pag alis ko sa bahay, ganun sinasabi ko. Pag nabasa ako ng ulan, ganun sinasabi ko. Grabe po talaga. Napakalakas ng power niyan. Nangyari talaga sa akin yun. May dumating sa akin ng kotse na walang ka-effort-effort. Basta pinagkatiwala lang sa akin yung kotse. Tapos, akin na. Sa totoo lang. Kaya ang law of attraction, wala siyang pakialam kung saan magmumula. Basta natanggap ng law of attraction na nagawa mo yon, nasunod mo yung the law of attraction, mangyayari talaga yun. Huwag mo na questionin kung paano mangyari. Basta't mangyayari talaga yun. Kaya ugaliin nyo yung, bago kayo matulog, mag-a-attract yung mga bagay na gusto ninyo. Pagkagising nyo naman, after prayer, after pasalamat, mag-attract naman kayo mga bagay na gusto ninyo. Nangyayari talaga yun. Tapos, ibilong mo ng sarili mo sa mga positibong tao, talagang mangyayari yan. May-develop yung ating subconscious mind. Sabi subconscious mind, nabasa ko kay Napoleon Hill sa Think and Grow Rich, fake it until you make it. Sa una, parang fake lang. Pero pagka na-recognize siya ng subconscious mind, magiging truth, magiging totoo. Parang pag-udyuba, ganun din. Okay? Okay na tayo? Meron kayo natunan? Guys, thank you, ha. Salamat sa pag-attend. Salamat sa participation. Okay? Malapit ang ating anniversary, next month na yun. Dapat nandun tayo lahat, ha. Marami kaming ipamimigay sa inyo. Ano po, maraming salamat. God bless. To God be the glory.